Sa dulong bahagi ng baryo ng Santa Isabela, kung saan ang mga puno ng balete ay tila sumasayaw tuwing dapit hapon at ang malamig na hangin mula sa kabundukan ay marahang bumabalot sa buong pamayanan, nakatira ang mag-asawang sina Mario at Santa. Kilala sila ng mga taga-baryo bilang mga pulubi na araw-araw ay gumagala sa mga lansangan upang manghingi ng kaunting pagkain at baryang maipantatawid sa gutom. Si Mario ay isang payat na lalaki na may maitim na balat at mga matang bakas, ang mahabang pakikipaglaban sa buhay. Palagi siyang may dalang lumang sako na puno ng bote at bakal na kanyang pinupulot kung saan-saan. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng pumuti kahit hindi pa siya gaanong matanda. Sa bawat guhit ng kanyang mukha ay naroon ang sakit ng kahirapan at pagod ng mga taong matagal nang nakikipagsapalaran para lamang mabuhay. Si Santa naman ay tahimik at mabait na babae. Kahit luma at kupas ang kanyang damit, nananatili ang kakaibang bait at linis sa kanyang anyo. Marami sa baryo ang naaawa sa kanya sapagkat kahit kapos sa lahat, hindi kailanman narinig ng sinuman na nagreklamo siya sa kanilang kalagayan. Madalas pa nga ay siya ang nagbibigay ng pag-asa kay Mario tuwing nawawalan ito ng lakas ng loob. Nakatira sila sa isang maliit na kubo malapit sa ilog. Ang bubong nito ay yari sa pinagtagpi-tagping yero at dahon ng nipa. Kapag umuulan ng malakas, pumapasok ang tubig sa loob kaya kailangan nilang maglagay ng mga timba at palanggana upang saluhin ang tulo mula sa kisame. Wala silang anak at halos wala ring kamag-anak na tumutulong sa kanila. Sa kabila nito, pilit pa rin silang bumabangon araw-araw. Isang malamig na umaga ng Hunyo, maagang nagising si Mario dahil sa tunog ng malakas na ulan sa bubong ng kanilang kubo. Marahan siyang bumangon at tumingin kay Santa na mahimbing pa ring natutulog sa kanilang papag na kawayan. Tahimik siyang lumapit sa maliit nilang kalan at nagsaing ng kaunting bigas na huling-huli na nilang naitabi noong nakaraang linggo. Habang hinihintay niyang kumulo ang tubig, napabuntong hininga siya. Sa loob ng maraming taon, iisa lamang ang pangarap ni Mario, ang magkaroon ng simpleng buhay kung saan hindi na nila kailangang magpalimos o matulog ng gutom. Ngunit habang tumatagal, tila lalong lumalayo ang pangarap na iyon. Nagising si Santa at ngumiti nang makita ang asawa. "Maaga kang nagising," mahina nitong sabi. Tumango si Mario. "Kailangan nating lumabas mamaya. Wala na tayong makakain bukas kapag wala tayong nakuha ngayon." Tahimik na yumuko si Santa. Sanay na siya sa ganoong usapan. Sa bawat araw na lumilipas, pareho nilang dinadala ang bigat ng kahirapan. Pagkaraan ng ilang oras, tumigil ang ulan. Lumabas ang mag-asawa, dala ang kanilang lumang payong na halos hindi na mapakinabangan. Naglakad sila papunta sa sentro ng baryo kung saan may maliit na palengke at ilang tindahan. Habang naglalakad, marami ang tumitingin sa kanila. May ilang naaawa at nagbibigay ng pagkain, ngunit mas marami ang nagkukunwaring hindi sila nakikita. Sa gilid ng kalsada, may isang matandang babae na nagtitinda ng saging. "Ay, Mario," tawag nito. "Halika rito." Lumapit ang mag-asawa. Inabot ng matanda ang ilang pirasong nilagang saging kay Santa. "Ito na lang ang maitutulong ko." Napangiti si Santa at halos maiyak sa pasasalamat. "Maraming salamat po," sabi niya. "Pagpalain po kayo ng Diyos." Nagpatuloy sila sa paglalakad habang hawak ang pagkain. Sa maliit na biyayang iyon ay tila gumaan kahit papaano ang kanilang pakiramdam.
Ngunit habang tumatagal ang araw, kakaunti lamang ang kanilang nakuha. Pagsapit ng hapon, pagod at gutom silang naupo sa ilalim ng malaking puno ng acacia malapit sa dulo ng baryo. Tahimik silang kumakain ng nilagang saging nang biglang may lumapit na isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang itim na kapote. Basa ito ng ulan at may hawak na kahoy na tungkod. Hindi kilala ng mag-asawa ang matanda. "Maaari ba akong makiupo?" tanong nito. Tumango si Mario. Naupo ang matanda at ilang sandaling tumingin sa kagubatan sa di kalayuan. "Kayo ba sina Mario at Santa?" tanong nito. Nagkatinginan ang mag-asawa. "Opo," sagot ni Santa. Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Marami ng kwento tungkol sa inyo rito sa Santa Isabela. Narinig ko na kahit mahirap kayo ay hindi ninyo piniling magnakaw o manloko ng kapwa." Natahimik si Mario. "Wala po kaming ibang alam kundi mamuhay ng marangal," sabi niya. Tila natuwa ang matanda sa sagot. May inilabas itong maliit na lumang papel mula sa kanyang bulsa. Lukot-lukot iyon at tila napakatagal nang nakatago. Iniabot niya ito kay Mario. "Nakikita lamang ng tapat ang landas patungo roon," sabi ng matanda. Napakunot noo si Mario. "Ano po ito?" "Mapa," sagot ng matanda. "Mapa papunta sa isang lihim na lugar sa gitna ng kagubatan." Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. "Maraming taon ko nang hinahanap ang lugar na iyon," pagpapatuloy ng matanda. "Ngunit hindi ako ang itinadhana upang makarating doon." Tiningnan ni Santa ang papel. May guhit iyon ng ilog, mga puno, at isang simbolong parang bahay na napapalibutan ng bilog. "Ano pong mayroon doon?" tanong niya. Tumitig ang matanda sa malayong kagubatan. "Isang bahay na yari sa ginto." Nanlaki ang mga mata ni Mario. "Bahay na yari sa ginto?" Tumango ang matanda. "Marami nang nagtangkang hanapin iyon, ngunit walang bumalik." Napalunok si Santa. "Kung ganon po, bakit ninyo ibinibigay sa amin ang mapa?" Ngumiti ang matanda. "Dahil hindi kayamanan ang tunay na hinahanap ng bahay na iyon." Hindi agad naunawaan ng mag-asawa ang kanyang sinabi. Bago pa sila makapagtanong muli, tumayo ang matanda at nagsimulang maglakad palayo. "Hintay po!" sigaw ni Mario. Ngunit hindi na lumingon ang matanda. Sa loob lamang ng ilang sandali ay tila nilamon siya ng makapal na hamog sa paligid. Naiwang tulala ang mag-asawa. Mahigpit na hawak ni Mario ang lumang mapa habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong paniwalaan o ituring na kalokohan lamang ng isang estranghero. Ngunit habang nakatingin siya sa madilim na kagubatan ng Santa Isabela, may kakaibang pakiramdam na unti-unting bumalot sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may naghihintay sa kanila roon. At marahil, iyon na ang simula ng pagbabagong matagal na nilang ipinagdarasal. Kinagabihan matapos nilang makilala ang matandang lalaki, hindi agad nakatulog sina Mario at Santa. Sa loob ng kanilang maliit na kubo ay tanging tunog lamang ng kuliglig at mahinang pag-agos ng ilog ang maririnig. Nakapatong sa lamesang kawayan ang lumang mapa na paulit-ulit nilang tinitingnan. Isang maliit na lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa kanilang kubo. Habang sumasayaw ang apoy sa manipis na salamin ng ilawan, tila mas lalong nagiging misteryoso ang mga guhit sa papel. "Sa tingin mo ba totoo yon?" Mahina ngunit mabigat na tanong ni Santa. Hindi agad sumagot si Mario.
Nakatingin lamang siya sa mapa habang hinihimas ang magaspang na bahagi nito. Hindi ko alam, sagot niya kalaunan. Pero kakaiba ang matandang iyon. Tahimik na napaupo si Santa sa gilid ng papag. Paano kung mapanganib? Napabuntong hininga si Mario. Mapanganib naman ang buhay natin araw-araw. Hindi nakasagot si Santa. Tama ang kanyang asawa. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam nila ay unti-unti silang nilalamon ng kahirapan. Minsan ay 2 araw silang walang maayos na pagkain. May mga gabing natutulog silang basa ang katawan dahil sa tumutulong bubong. At higit sa lahat, ramdam nilang wala ng pag-asang magbago pa ang kanilang buhay. Kaya ng gabing iyon, kahit puno ng takot at pagdududa ang kanilang isipan, may maliit ding apoy ng pag-asa na unti-unting sumisindi sa kanilang puso. Lumipas ang ilang oras. Habang hinihipan ng malamig na hangin ang dingding ng kubo, muling nagsalita si Mario. Pupunta tayo. Napatingin si Santa sa kanya. Sigurado ka ba? Tumango si Mario. Kahit totoo man o hindi, gusto kong subukan. Pagod na akong mabuhay ng ganito. Tahimik na yumuko si Santa. Alam niyang matagal nang kinikimkim ng kanyang asawa ang sakit ng kanilang kalagayan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Mario. Sasamahan kita. Bahagyang ngumiti si Mario. Matagal na niyang alam na kahit gaano kahirap ang buhay nila, hindi siya kailanman iniwan ni Santa. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubos ang araw, naghanda na ang mag-asawa para sa kanilang paglalakbay. Wala silang gaanong dala. Ilang pirasong tinapay na ibinigay ng tindera sa palengke, isang maliit na bote ng tubig, isang lumang kutsilyo, at ang mahiwagang mapa. Mula sa kanilang kubo ay tanaw nila ang makapal na kagubatan sa hilagang bahagi ng baryo ng Santa Isabela. Noon pa man ay iniiwasan na iyon ng mga tao. Maraming kwento tungkol sa lugar na iyon. May nagsasabing may mga ligaw na hayop doon. May nagsasabing may mga nawawalang tao na hindi na muling nakita. At may ilan ding naniniwala na may mga nilalang na hindi tao na nagbabantay sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nagpatuloy pa rin sina Mario at Santa. Habang naglalakad sila sa baryo, may ilang taong nagtataka kung saan sila pupunta. Mario, saan ang lakad ninyo? Tanong ng tinderong si Mang Celso. Sa may gubat lang po, sagot ni Mario. Agad nagbago ang mukha ng matanda. Sa gubat? Mag-iingat kayo ron. Hindi maganda ang lugar na iyon. Ngunit ngumiti lamang si Mario at nagpasalamat. Habang papalapit sila sa masukal na bahagi ng kagubatan, unti-unting nawawala ang tunog ng baryo. Napalitan iyon ng mahihinang huni ng ibon at pagaspas ng mga dahon. Makakapal ang puno sa lugar. Halos hindi tumatagos ang liwanag ng araw dahil sa nagsasanga-sangang mga dahon sa itaas. Humigpit ang hawak ni Santa sa kamay ng asawa. Mukhang hindi maganda rito, bulong niya. Tumango si Mario ngunit nagpatuloy pa rin sila. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang mapa upang tiyaking tama ang kanilang direksyon. Lumipas ang halos 2 oras ng paglalakad, ngunit tila lalo lamang lumalalim ang kagubatan. Napansin ni Santa na kakaiba ang katahimikan. Mario, mahina niyang tawag. Napapansin mo ba? Ano? Parang walang hayop. Tumigil si Mario at nakinig. Tama si Santa. Walang huni ng ibon. Walang kuliglig. Walang kahit anong tunog kundi ang hangin. Biglang may malamig na pakiramdam na dumaloy sa kanyang likod. Nagpatuloy sila ng mas maingat. Maya-maya ay nakarating sila sa isang bahagi ng kagubatan
na puno ng matataas na puno ng balete. Ang mga ugat ng mga ito ay tila ahas na gumagapang sa lupa. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay nito ay may narinig silang mahinang bulong. Napatigil si Santa. "May narinig ka ba?" Tumango si Mario. Hindi nila maintindihan kung saan nanggagaling ang tunog. Para bang may mga taong nag-uusap sa paligid, ngunit walang makitang kahit sino. Humigpit ang hawak ni Mario sa lumang kutsilyo. "Mag-ingat ka," sabi niya. Maya-maya ay napansin nila ang isang lumang bato sa gitna ng daan. May nakaukit dito na simbolong kapareho ng nasa mapa. Nanlaki ang mga mata ni Mario. "Nasa tamang daan tayo." Lumapit sila sa bato. Sa likod nito ay may makitid na daang halos natatakpan na ng mga damo at baging. Tiningnan ni Mario ang mapa. Ito iyon. Nagkatinginan silang mag-asawa bago dahan-dahang pumasok sa lihim na daan. Habang lumalalim sila, lalong lumalamig ang paligid. Ang lupa ay tila hindi pa naaapakan ng tao sa loob ng maraming taon. At pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, may nakita silang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Ginto. Kumikinang ito kahit natatakpan ng mga puno. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mario. Lumapit sila ng marahan. At nang tuluyan nilang makita ang nasa harapan nila, pareho silang natigilan. Sa gitna ng madilim na kagubatan ay nakatayo ang isang napakalaking bahay na yari sa ginto. Kumikislap ang buong estruktura nito na tila tinatamaan ng araw kahit makapal ang ulap sa kalangitan. Ang bawat dingding ay may maseselang ukit. Ang bubong ay tila purong gintong hinulma ng kamay ng isang mahusay na panday. Napatras si Santa sa gulat. "Diyos ko!" Hindi makapaniwala si Mario sa kanyang nakikita. Ang bahay ay tila hindi kabilang sa ordinaryong mundo. Tahimik ang paligid, ngunit pakiramdam nila ay may kung anong nakatingin sa kanila mula sa loob ng gintong mansyon. At habang dahan-dahang bumubukas ng kusa ang malaking pintuan nito, unti-unting nabalot ng kaba ang kanilang puso. Dahan-dahang bumukas ang napakalaking pintuan ng gintong bahay. Walang tao sa paligid. Walang hangin na nagtutulak dito, ngunit kusang gumalaw ang makapal at mabigat na pinto na tila may hindi nakikitang kamay na nag-aanyaya sa mag-asawang sina Mario at Santa na pumasok. Napalunok si Santa habang mahigpit niyang hinahawakan ang braso ng asawa. "Mario, baka hindi tayo dapat pumasok." Hindi agad sumagot si Mario. Nakatingin lamang siya sa madilim na bungad ng bahay. Sa unang tingin ay para iyong isang palasyong pag-aari ng hari noong sinaunang panahon. Ngunit habang mas matagal niya itong pinagmamasdan, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang bigat sa paligid. Parang may lihim na matagal nang natutulog sa loob ng bahay na iyon. Ngunit kasabay ng takot ay ang matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Huminga ng malalim si Mario. "Hanggang dito na tayo. Hindi na tayo pwedeng umatras." Tahimik na napapikit si Santa bago marahang tumango. Magkahawak kamay silang lumakad papasok sa gintong bahay. Pagpasok pa lamang nila ay agad nilang napansin ang kakaibang lamig sa loob. Hindi ito ordinaryong lamig ng hangin mula sa kagubatan. Ito ay malamig na tila nagmumula sa matagal ng nakatagong alaala. Napakalawak ng bulwagan sa loob. Ang sahig ay yari sa makintab na gintong bato na malinaw na nasasalamin ang kanilang mga paa. Sa itaas ay nakasabit ang malalaking ilawang kristal na tila hindi kailanman nawalan ng liwanag kahit walang apoy o kandila. Nakapaligid sa dingding ang mga lumang larawan.
Mga taong nakasuot ng mamahaling kasuotan, mga lalaking may korona, mga babaeng may gintong alahas, at sa bawat muka ng mga ito ay naroon ang parehong ekspresyon, lungkot. Napansin niyon ni Santa, bakit parang malulungkot silang lahat? Hindi nakasagot si Mario. Habang naglalakad sila sa gitna ng bulwagan, tila lumalalim ang katahimikan. Walang tunog ng hayop. Walang hangin. Walang kahit ano. Tanging tunog lamang ng kanilang mga yabag ang maririnig sa napakalawak na bahay. Biglang may narinig silang mahinang kaluskos mula sa itaas. Sabay silang napatingin. May isang mahabang hagdanan na paikot patungo sa ikalawang palapag. Ngunit walang tao roon. Nagkatinginan sina Mario at Santa. May kasama tayo rito, bulong ni Santa. Muli nilang narinig ang kaluskos. Sa pagkakataong iyon ay mas malinaw. Parang may naglalakad. Dahan-dahang lumapit si Mario sa hagdan habang hawak ang kanyang lumang kutsilyo. Mario, huwag! Pigil ni Santa. Ngunit hindi siya huminto. Isa-isang inakyat ni Mario ang hagdan habang mabigat ang kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa ikalawang palapag ay mas lalong lumalamig ang paligid. Pagdating niya sa itaas ay nakita niya ang isang mahabang pasilyo na puno ng pintuan. Lahat ay sarado. Lahat ay tahimik. Ngunit sa pinakadulo ng pasilyo ay may isang pintuang bahagyang nakabukas. At mula roon ay may mahinang gintong liwanag na lumalabas. Mario, tawag ni Santa mula sa ibaba. Hindi siya sumagot. Parang may kung anong humihila sa kanya patungo sa pintuang iyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya ay may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib. Parang may bahagi ng kanyang sarili na matagal nang naghihintay na makarating sa lugar na ito. Pagdating niya sa pinto ay marahan niya itong itinulak at tuluyan siyang natigilan. Sa loob ng silid ay may napakalaking trono na yari sa purong ginto. Nakapaligid dito ang napakaraming gintong alahas, barya at mahahalagang bato. Ang buong silid ay kumikislap sa sobrang dami ng kayamanan. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit natigilan si Mario. Sa mismong trono ay may nakaupong isang matandang babae. Nakasuot ito ng mahabang gintong damit. Mahaba ang puti nitong buhok at ang balat ay tila kasing putla ng papel. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang mga mata nito. Matingkad na kulay ginto. Tahimik lamang itong nakatingin kay Mario. Hindi makagalaw si Mario. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang buong katawan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang matanda. Sa wakas, mahina ngunit malinaw ang boses nito. May dumating din. Napatras si Mario. Sino kayo? Ngumiti ang matandang babae ngunit walang init ang kanyang ngiti. Ako ang tagapagbantay ng bahay na ito. Maraming tao na akong naghihintay. Unti-unting lumapit si Santa sa likuran ni Mario. Nang makita niya ang babae ay agad siyang kinilabutan. Halika kayo, sabi ng matanda. Huwag kayong matakot. Ngunit lalo lamang silang kinabahan. Bakit ninyo kami dinala rito? Tanong ni Mario. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumayo ito mula sa trono. At sa bawat hakbang nito ay tila kumikislap ang buong silid. Ang bahay na ito, sabi niya, ay hindi basta kayamanan lamang. Sinusubok nito ang puso ng taong pumapasok dito. Nanahimik ang mag-asawa. Marami nang dumating dito noon. Pagpapatuloy ng matanda, mga taong sakim, mga taong nais ang kapangyarihan.
ngunit walang nakaalis ng buhay. Napatingin si Santa kay Mario. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanilang puso. "Bakit kami?" tanong ni Mario. Huminto ang matanda sa harapan nila at sa unang pagkakataon ay nakita nila ng malinaw ang kanyang muka. Hindi siya ordinaryong matanda. May kakaiba sa kanyang anyo. Parang hindi na siya tao. "Dahil kayong dalawa," sabi niya habang nakatitig sa kanila, "ang huling pag-asa ng bahay na ito." Biglang umugong ang buong mansyon. Nayanig ang sahig. Namatay ang lahat ng ilaw at mula sa ibaba ng bahay ay may narinig silang napakalakas na sigaw na hindi mukhang galing sa tao. Umalingaw-ngaw sa buong gintong bahay ang nakakatindig balahibong sigaw mula sa ilalim ng mansyon. Ang tunog nito ay tila nagmumula sa isang nilalang na matagal nang nakakulong sa kadiliman. Nayanig ang sahig. Ang mga gintong ilawan sa kisame ay marahas na umuuga habang ang malamig na hangin ay umiikot sa buong silid. Napaatras sina Mario at Santa. Halos mawalan ng lakas ang kanilang mga tuhod dahil sa matinding takot. "Ano yun?" nanginginig na tanong ni Santa. Ngunit hindi agad sumagot ang matandang babae. Tahimik lamang itong nakatingin sa kisame na para bang matagal na nitong hinihintay ang sandaling iyon. Muling umugong ang bahay. Kasabay noon ay may narinig silang mabibigat na yabag mula sa ibaba. Dahan-dahan. Mabigat. Parang may malaking nilalang na umaakyat mula sa kailaliman ng mansyon. Namutla si Mario. "Kailangan na nating umalis," sabi niya habang hinahawakan ang kamay ni Santa. Ngunit bago pa sila makatalikod ay nagsalita ang matandang babae. "Huli na." Biglang nagsara ng malakas ang pintuan ng silid. Napatalon si Santa sa takot. Tumakbo si Mario papunta sa pinto at pilit itong binuksan, ngunit tila naging bakal na hindi matinag. "Buksan ninyo ito," sigaw niya. Tahimik lamang ang matanda. "Hindi kayo makakaalis hanggat hindi ninyo nalalaman ang katotohanan." Unti-unting bumigat ang hangin sa silid. Ang gintong liwanag sa paligid ay tila unti-unting nagiging mapula. At habang palapit ng palapit ang mga yabag mula sa ibaba, nagsimulang magsalita ang matandang babae. Noong unang panahon, mahina niyang sabi, ang lugar na ito ay hindi isang sumpang kagubatan. Isa itong kaharian. Napatingin sina Mario at Santa sa kanya. Mayaman, makapangyarihan at puno ng ginto. Habang nagsasalita siya ay tila nagbabago ang paligid. Unti-unting lumitaw sa mga dingding ang mga anino ng nakaraan. Nakita ng mag-asawa ang isang napakalawak na kaharian na puno ng tao. Mga palasyo, hardin at mga sundalong nakasuot ng gintong baluti. Tinatakbuhan ng mga tao mula sa iba't ibang lugar ang kahariang ito dahil sa yaman nito, pagpapatuloy ng matanda. Ngunit habang yumayaman ang kaharian, lalo namang naging sakim ang hari. Lumabas sa anino ang larawan ng isang matangkad na hari na nakasuot ng gintong korona. Malamig ang mukha nito at sa kanyang mga mata ay naroon ang walang katapusang pagnanasa sa kayamanan. Hindi na siya nakontento. Gusto niyang mapasa kanya ang lahat ng ginto sa mundo. Tahimik na nakikinig sina Mario at Santa habang lumalalim ang dilim sa paligid. Isang gabi, sabi ng matanda, may dumating na nilalang mula sa kailaliman ng kagubatan. Kasabay ng kanyang mga salita ay lumitaw sa dingding ang anyo ng isang maitim na anino na may mapupulang mata. Binigyan ito ng alok ang hari. Walang hanggang kayamanan kapalit ng kanyang kaluluwa. Napahawak si Santa sa dibdib at tinanggap ng hari ang kasunduan.
biglang lumakas ang hangin sa silid. Ang mga anino sa dingding ay tila gumagalaw na parang buhay. Sa simula, pagpapatuloy ng matanda, lumago ng lumago ang kaharian. Dumami ang ginto, dumami ang kapangyarihan. Ngunit kasabay noon ay nagsimulang mawala ang mga tao. Nakita ni na Mario sa mga anino ang mga mamamayang unti-unting nilalamon ng kadiliman. May mga batang umiiyak, may mga taong tumatakbo, may mga bahay na nasusunog. Ang gintong ito, sabi ng matanda habang hinahawakan ng trono, ay hindi ordinaryong kayamanan. Bawat piraso nito ay may kapalit na buhay. Natahimik ang mag-asawa. Unti-unting nauunawaan ni Mario kung bakit tila may kakaibang bigat sa bahay na iyon. "Sino kayo?" tanong niya muli. Matagal bago sumagot ang matanda. At nang magsalita siya, ay tila mas bumigat ang buong paligid. "Ako ang reyna ng kahariang ito." Nanlaki ang mga mata ni na Mario at Santa. Ngunit nang makita ko ang kasakiman ng aking asawa, sinubukan kong pigilan siya. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Unti-unti itong naging mas maputla, mas nakakatakot. Ngunit huli na ang lahat. Muling umugong ang bahay. Sa pagkakataong iyon ay mas malapit na ang mabibigat na yabag. Parang nasa ibaba lamang ng silid. At bilang parusa, mahina niyang sabi, "Isinumpa ang buong kaharian. Lahat kami ay nakulong dito. Habang buhay." Biglang may malakas na dagundong mula sa labas ng pinto. Parang may dambuhalang nilalang na bumangga rito. Napasinghap si Santa. "Mario!" Muling bumangga ang kung anuman ang nasa labas. Nagkaroon ng bitak ang gintong pinto. At mula sa siwang nito ay may tumagas na maitim na usok. Unti-unting lumitaw sa siwang ang dalawang nagliliyab na pulang mata. Napasigaw si Santa habang mabilis siyang umatras. Humigpit ang hawak ni Mario sa kutsilyo kahit alam niyang wala iyong silbi laban sa kung anumang nasa labas. Tahimik na napapikit ang matandang reyna. Dumating na siya, ang hari. At sa ikatlong pagbangga ng nilalang sa pinto, tuluyan iyong nabasag. Sa pagbasag ng gintong pinto ay kumalat sa buong silid ang makapal na maitim na usok. Biglang bumagsak ang malamig na hangin na tila may dalang bigat ng kamatayan. Napatras sina Mario at Santa hanggang sa dumikit sila sa gilid ng silid. Mula sa usok ay dahan-dahang lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Ito ay dating tao. Ngunit hindi na ito mukhang hari. Ang katawan nito ay balot ng maitim na baluti na tila natunaw at dumikit sa laman. Ang mukha nito ay halos hindi na makilala. Ang balat ay kulay abo at may mga bitak na tila nagliliyab mula sa loob. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang mga mata nito. Nagbabagang pula, punong-puno ng galit. Sa ulo nito ay naroon pa rin ang sirang gintong korona. Huminto ang nilalang sa gitna ng silid at tumitig sa matandang reyna. "Lucia." Umalingaw-ngaw ang malalim at nakakatakot nitong tinig. Nanginig si Santa sa takot. Hindi pangkaraniwang boses yon. Parang maraming kaluluwa ang sabay-sabay na nagsasalita sa loob ng isang katawan. Tahimik na tumayo ang reyna. "Mahigit 100 taon ka ng bihag ng iyong kasakiman," sabi niya. "Hindi ka pa rin nagbabago." Unti-unting lumapit ang isinumpang hari. "Hindi ko kailangan magbago. Ang mundo ay para sa mga makapangyarihan." Biglang kumalat ang maitim na usok sa paligid ng kanyang katawan.
Unti-unting nanginginig ang sahig habang ang mga gintong bagay sa silid ay tila gumagalaw ng kusa. Lahat ng narito ay akin, sabi ng hari. Pati sila. Napatingin ito kina Mario at Santa. Agad bumilis ang tibok ng puso ng mag-asawa. Pakiramdam nila ay para silang maliliit na hayop na nakaharap sa isang mabangis na halimaw. Lumapit ng kaunti ang hari. At matagal na akong naghihintay ng bagong kaluluwa. Humigpit ang hawak ni Mario kay Santa. Hindi kami mananatili rito. Matapang niyang sabi kahit nanginginig ang boses niya. Biglang natawa ang hari. Isang mabigat at nakakakilabot na tawa na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Lahat ng pumapasok dito, sabi nito, ay nagiging bahagi ng bahay. Walang nakakatakas. Mabilis na umitim ang paligid. Unti-unting nawawala ang gintong liwanag ng silid. At sa bawat sulok ay tila may mga aninong gumagapang palabas ng dingding. Napansin ni Santa na parang may mga mukha sa loob ng mga anino. Mga taong umiiyak, mga taong sumisigaw, mga kaluluwang nakakulong. Mario, umiiyak niyang bulong. Ngunit bago pa makapagsalita si Mario ay sumigaw ang reyna. Tama na! Biglang kumalat ang nakakasilaw na gintong liwanag mula sa kanyang katawan. Napatras ang hari habang tila nasusunog ang maitim nitong balat. Galit itong umungol. Hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan, sabi ng reyna. Hindi kayamanan ang kailangan ng mundong ito. Kasalanan nating dalawa ang sumpang ito. Nagliliyab ang mga mata ng hari. At kasalanan mo kung bakit tayo bumagsak. Biglang sumabog ang maitim na enerhiya sa paligid. Tumilapon si Mario at bumagsak sa sahig. Napahiyaw si Santa. Mario! Sinubukan niyang lapitan ang asawa ngunit may hindi nakikitang puwersang pumigil sa kanya. Habang nakahandusay si Mario ay may nakita siyang kakaiba sa ilalim ng trono. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Hindi iyon ginto. Lumang-luma ito at tila ordinaryo lamang. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Mario rito. Parang may humihila sa kanya upang kunin iyon. Samantala, patuloy ang paglalaban ng hari at reyna. Ang gintong liwanag ng reyna ay sumasalubong sa maitim na usok ng hari. Bawat banggaan ng kanilang kapangyarihan ay nagpapayanig sa buong mansyon. Unti-unting nabibitak ang sahig. Nagsisimulang bumagsak ang kisame. Mario! Sigaw ni Santa habang umiiyak. Piliting bumangon si Mario kahit masakit ang kanyang katawan. Gumapang siya papunta sa maliit na kahon. Nang mahawakan niya ito ay biglang may malakas na liwanag na sumabog mula rito. Kasabay noon ay may mga larawan na pumasok sa kanyang isipan. Nakita niya ang dating kaharian, ang mga tao, ang kasaganaan, at ang unti-unting pagkasira nito dahil sa kasakiman. Ngunit may isa pa siyang nakita. Isang lihim. Ang sumpa ng bahay ay hindi nakatali sa ginto. Nakatali ito sa puso ng hari. Habang buhay ang kasakiman nito, mananatiling buhay ang sumpa. Biglang may narinig siyang mahinang tinig mula sa loob ng kanyang isip. Ang kahon, ang tanging susi. Napadilat si Mario. Nakita niyang unti-unti nang natatalo ang reyna. Humihina na ang gintong liwanag nito habang patuloy na lumalakas ang kadiliman ng hari. At sa likod ng hari ay nagsisimulang bumukas ang isang napakalaking maitim na lagusan. Mula rito ay may mga kamay na tila gustong kumawala. Mga kamay ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong. Napagtanto ni Mario na kapag tuluyang bumukas iyon,
hindi lamang ang bahay ang mapapahamak, pati buong baryo ng Santa Isabela. At habang nakatingin sa kanya ang nagliliyab na mata ng hari, unti-unting naunawaan ni Mario na ang kanilang pagdating sa gintong bahay ay hindi aksidente. May dahilan kung bakit sila ang pinili ng sumpa. Mahigpit na hawak ni Mario ang maliit na kahong kahoy habang patuloy na yumanig ang buong gintong mansyon. Ang kisame ay unti-unti nang nagbibitak at ang sahig ay tila anumang oras ay maaaring bumuka. Sa gitna ng silid ay nagpapatuloy ang matinding labanan ng isinumpang hari at ng reynang si Lucia. Ang gintong liwanag na nagmumula sa reyna ay unti-unti nang humihina habang ang kadiliman ng hari ay lalo pang lumalawak. Mula sa maitim na lagusan sa likuran ng hari ay lumalabas ang malamig at mabahong hangin. Unti-unti ring lumilitaw ang mga anyo ng mga taong tila matagal nang nagdurusa sa kailaliman. May umiiyak, may sumisigaw, may nagmamakaawa. At habang tumatagal ay lalo silang dumadami. Napahawak si Santa sa dibdib habang nanginginig sa takot. Ano ba ang lugar na ito? Bulong niya. Biglang lumapit sa kanya ang reyna kahit hirap na ito. Makinig kayong mabuti, sabi nito habang pilit lumalaban sa kapangyarihan ng hari. Ang kahong hawak mo, Mario. Iyan ang puso ng bahay. Napatingin si Mario sa lumang kahon. Mukha itong simpleng kahon lamang na yari sa lumang kahoy. Wala itong ginto o mamahaling palamuti. Ngunit habang hawak niya ito ay pakiramdam niya ay may tibok na nanggagaling mula rito. Parang buhay. Maraming taon ko itong itinago, pagpapatuloy ng reyna. Dahil kapag nakuha niya yan, tuluyan nang mawawala ang lahat. Galit na umungol ang hari. Akin niyan! Biglang sumabog ang maitim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Tumilapon ang mga gintong upuan at mesa sa paligid. Napayakap si Santa kay Mario habang mabilis silang umiwas. Lumapit ang hari sa kanila. Sa bawat hakbang nito ay tila namamatay ang liwanag sa paligid. Hindi ninyo nauunawaan, sabi nito habang nakatitig sa kahon. Ang kapangyarihang nasa loob niyan ay kayang baguhin ang mundo. Kayang gawing hari ang kahit sino. Tahimik na tumingin si Mario sa kahon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakaramdam siya ng kakaibang tukso. Sa loob ng mahabang panahon ay naghirap siya. Namalimos, nagutom, nabuhay ng walang dangal sa mata ng iba. At ngayon ay may hawak siyang bagay na maaaring magbago ng lahat. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may mahinang tinig na bumubulong sa kanyang isip. Buksan mo. Maaari kang yumaman. Maaari mong makuha ang lahat. Napapikit si Mario. Nararamdaman niya ang lakas ng tukso. Biglang hinawakan ni Santa ang kanyang kamay. Mario. Napatingin siya sa asawa. May luha sa mga mata nito ngunit matatag ang kanyang tingin. Huwag kang makinig. Parang biglang nagising si Mario mula sa isang masamang panaginip. Huminga siya ng malalim. At sa sandaling iyon ay naalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila ni Santa. Ang gutom, ang ulan sa gabi, ang mga araw na wala silang makain. Ngunit naalala rin niya kung paano sila nanatiling mabuti sa kabila ng lahat. Hindi sila nagnakaw, hindi sila nanlamang ng kapwa, hindi nila ipinagbili ang kanilang dangal para sa kayamanan. At doon niya naunawaan ang tunay na dahilan kung bakit sila ang napili. Hindi dahil mahirap sila, kundi dahil hindi sila naging sakim. Unti-unting lumiwanag ang kahong hawak niya. Napansin niyo ng reyna,
Ngumiti ito sa unang pagkakataon. Ngayon mo lamang naunawaan, mahina nitong sabi. Biglang nagalit ng husto ang hari. Ibigay mo sa akin iyan. Mabilis itong sumugod kay Mario. Ngunit bago pa siya maabot ng nilalang ay biglang bumukas ang kahon. Isang napakalakas na gintong liwanag ang sumabog sa buong silid. Napapikit sina Mario at Santa. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng hari habang tila nasusunog ang kanyang katawan. Arga! Unti-unting naglalaho ang maitim na usok sa paligid. At mula sa loob ng liwanag ay may lumitaw na isang maliit na kristal na kulay ginto. Lumutang ito sa hangin, tahimik. Ngunit napakalakas ng enerhiyang inilalabas nito. Napaluha ang reyna habang nakatingin sa kristal. Iyan ang huling liwanag ng aming kaharian. Ang kaluluwang hindi kailanman nadungisan ng kasakiman. Patuloy na umaatungal ang hari habang unti-unting nagbibitak ang kanyang katawan. Ngunit sa halip na tuluyang mawala, lalo lamang siyang naging galit. Hindi ako matatalo. Biglang lumaki ang maitim na lagusan sa kanyang likuran. At mula roon ay may nagsimulang lumabas na napakalalaking kamay na kulay abo. Hindi iyon tao. Hindi rin iyon hayop. Parang nilalang mula sa pinakamadilim na bahagi ng mundo. Nayanig ang buong mansyon. Unti-unting nagsimulang matunaw ang mga gintong dingding. Masyado nang malakas ang sumpa, sabi ng reyna habang hirap na hirap huminga. Kapag tuluyang lumabas ang nilalang na iyon, mawawasak ang Santa Isabela. Namutla si Santa. Ano ang kailangan naming gawin? Tumingin ang reyna kay Mario. At ikaw lamang ang makagagawa noon. Humigpit ang hawak ni Mario sa kristal. Ano yon? Tahimik na pumikit ang reyna. Wasakin mo ang puso ng hari. Biglang nanlamig ang katawan ni Mario. Paano? Unti-unting itinuro ng reyna ang kanyang dibdib. Nakatago pa rin dito ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Habang naroon niyon, hindi siya mamamatay. Tumitig si Mario sa dambuhalang nilalang na unti-unting nilalamon ng kadiliman. At sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang bigat ng kanilang kapalaran. Dahil alam niyang kapag nabigo siya, hindi na sila kailanman makakalabas ng buhay sa gintong bahay. Patuloy na yumanig ang gintong bahay habang lumalaki ang maitim na lagusan sa likuran ng isinumpang hari. Ang mga dingding ng mansyon ay nagsisimula ng matunaw na parang kandilang inilapit sa apoy. Ang dating makinang na ginto ay unti-unting nagiging kulay abo. Sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo si Mario habang hawak ang gintong kristal. Ramdam niya ang init nito sa kanyang palad. Hindi iyon ordinaryong init. Parang may buhay na tumitibok sa loob ng kristal. Habang nakatingin siya sa hari, ay lalo niyang nakikita ang tunay nitong anyo. Hindi na ito simpleng tao o halimaw lamang. Isa itong nilalang na unti-unting nilamon ng sarili nitong kasakiman. At sa bawat sandaling lumilipas, ay lalo lamang lumalakas ang kadilimang bumabalot dito. Mario! Sigaw ni Santa habang umiiyak. Mag-ingat ka. Unti-unting lumingon sa kanya ang hari. Ang nagliliyab nitong mga mata ay puno ng galit. Isa ka lamang hamak na pulubi, sabi nito. Ano sa tingin mo ang kaya mong gawin laban sa akin? Biglang sumabog ang maitim na enerhiya mula sa katawan nito. Tumilapon si Mario at malakas na bumagsak sa sahig. Nabitawan niya ang kristal. Gumulong ito sa sahig at huminto malapit sa gilid ng maitim na lagusan. Agad nanlaki ang mga mata ng hari. Mabilis itong lumapit sa kristal. Hindi,
Sigaw ng reyna. Sinubukan nitong pigilan ng hari ngunit masyado na itong mahina. Napahawak si Mario sa kanyang dibdib habang pilit bumabangon. Pakiramdam niya ay mababasag ang kanyang mga buto sa lakas ng pagkakatapon sa kanya. Ngunit nang makita niyang papalapit na ang hari sa kristal, pinilit niyang tumayo. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas niya. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring hayaan ang hari na makuha iyon. Mabilis siyang tumakbo. Kasabay nito ay biglang bumuka ng mas malaki ang maitim na lagusan. At mula roon ay unti-unting lumitaw ang ulo ng napakalaking nilalang. Puro kadiliman ang katawan nito. Wala itong malinaw na mukha. Tanging dalawang dambuhalang matang kulay dugo lamang ang makikita sa loob ng usok. Nayanig ang buong mansyon nang tuluyan nitong ilabas ang kalahati ng katawan nito mula sa lagusan. Napahiyaw si Santa sa takot. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng ulirat sa sobrang sindak. "Lucia," mahinang sabi ng reyna habang nakatingin sa nilalang. Dumating na ang tunay na sumpa. Napatingin si Mario sa nilalang habang mabilis ang kanyang paghinga. At sandaling iyon ay naunawaan niya. Ang hari ay hindi lamang isinumpa. May mas malalim pang kasamaan na matagal nang naghihintay sa likod ng lahat. Biglang tumawa ang hari. Malakas, nakakabingi. Wala nang makakapigil ngayon. Sigaw nito. Kapag tuluyan siyang nakalaya, luluhod ang buong mundo. Ngunit bago pa nito maabot ang kristal, ay mabilis na tumalon si Mario at inagaw iyon. Agad kumalat ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Napaatras ang hari habang sumisigaw sa galit. "Ibigay mo sa akin." Mahigpit na hawak ni Mario ang kristal habang pilit nilalabanan ng takot sa kanyang dibdib. Hindi siya mandirigma, hindi siya bayani. Isa lamang siyang mahirap na taong buong buhay ay natutong mabuhay sa gutom at hirap. Ngunit habang nakatingin siya kay Santa, bigla niyang naalala ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ayaw niyang mamatay silang mag-asawa ng walang saysay. Ayaw niyang masira ang Santa Isabela. At higit sa lahat, ayaw niyang manaig ang kasakiman na sumira sa kahariang ito. Unti-unting lumiwanag ng mas matindi ang kristal. Biglang may mga larawan na muling pumasok sa isip ni Mario. Nakita niya ang dating hari bago ito nilamon ng kasakiman. Isa itong mabuting pinuno noon, minamahal ng mga tao. Ngunit nang dumating ang kapangyarihan at walang hanggang kayamanan, nagbago ang puso nito. Unti-unti itong naging sakim. Hanggang sa ialay nito maging ang sariling kaharian para lamang sa higit pang ginto. At sa pinakadulo ng alaala, ay nakita ni Mario ang isang maliit na liwanag sa dibdib ng hari. Mahina, halos mawala na. Ngunit naroon pa rin ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Biglang napadilat si Mario. Naalala niya ang sinabi ng reyna, "Wasakin mo ang puso ng hari." Huminga siya ng malalim. At saka siya tumakbo papunta sa isinumpang hari. Galit na sumigaw ang nilalang at mabilis siyang sinalubong. Muling sumabog ang maitim na enerhiya sa paligid. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi umatras si Mario. Mahigpit niyang hawak ang kristal habang dire-diretsong tumatakbo. "Mario!" sigaw ni Santa. Paglapit niya sa hari ay biglang iniangat ng nilalang ang napakalaki nitong kamay upang durugin siya. Ngunit bago pa yon bumagsak, mabilis na isinaksak ni Mario ang gintong kristal sa dibdib ng hari. Biglang tumigil ang lahat. Natahimik ang buong mansyon
Nanlaki ang mga mata ng hari at sa unang pagkakataon ay nawala ang galit sa mukha nito. Unti-unting lumiwanag ang bitak sa dibdib nito at mula roon ay lumabas ang maliit na gintong liwanag, parang kaluluwa. Napaatras si Mario habang nanginginig. Tahimik na napatingin ang hari sa sarili nitong dibdib. At pagkatapos ng napakahabang panahon, may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ano? Ang nagawa ko? Mahina nitong bulong. Unti-unting naglaho ang maitim na usok sa kanyang katawan. Ang naglalagablab na pulang mata nito ay dahan-dahang naging normal. At kasabay noon ay umugong ng napakalakas ang maitim na nilalang mula sa lagusan. Galit na galit ito, parang nawalan nito ng kontrol sa hari. Nagsimulang gumuho ang buong mansyon. Mario! Sigaw ng reyna. Kailangan na ninyong umalis. Ngunit bago pa makagalaw ang mag-asawa, ay biglang humawak ang hari sa braso ni Mario. Mahina na ang anyo nito ngayon. Unti-unti na itong nagiging abo. Tumingin ito kay Mario nang may pagsisisi. Isara mo ang lagusan at iligtas mo ang inyong baryo. Pagkatapos sabihin niyon ay tuluyan nang naglaho ang isinumpang hari sa harapan ni Mario. At sa likod nila, tuluyan nang lumabas mula sa kadiliman ang tunay na halimaw ng sumpa. Sa pagkawala ng isinumpang hari ay tila tuluyan nang nawalan ng hangganan ang kadilimang bumabalot sa buong mansyon. Mula sa napakalaking lagusan ay dahan-dahang lumabas ang tunay na halimaw ng sumpa. Nayanig ang buong gintong bahay sa bawat galaw nito. Ang katawan ng nilalang ay puro maitim na usok at anino. Wala itong malinaw na anyo. Ngunit sa loob ng umiikot na kadiliman ay makikita ang daan-daang matang kulay dugo na sabay-sabay na nakatitig kina Mario at Santa. At sa bawat paghinga nito ay tila namamatay ang liwanag sa paligid. Unti-unting nabasag ang mga gintong dingding. Ang kisame ay nagsimulang bumagsak. Ang dating napakagandang mansyon ay nagiging isang wasak na kulungan ng kadiliman. Napayakap si Santa kay Mario habang nanginginig. Ano na ang mangyayari sa atin? Hindi agad nakasagot si Mario. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit kahit ganoon ay pilit siyang tumayo sa harap ni Santa. Ayaw niyang makitang matakot ng lubos ang kanyang asawa. Sa di kalayuan ay nakaluhod ang reyna. Mahina na ito. Unti-unti na ring nagiging abo ang kanyang katawan. Masyado nang matagal na nakakulong ang nilalang na yan, mahina nitong sabi. Siya ang pinagmulan ng kasakiman sa kahariang ito. Napatingin si Mario sa napakalaking nilalang. Paano natin siya mapipigilan? Tahimik na napapikit ang reyna at lamang siyang nakulong noon. Ngunit hindi kailanman napatay. Biglang umalingaw-ngaw ang napakalakas na ungol ng halimaw. Ang tunog nito ay tila boses ng libo-libong taong sabay-sabay na umiiyak. Napahawak si Santa sa kanyang tainga habang napapaluha sa sakit. Kasabay noon ay mabilis na kumalat ang maitim na usok sa buong silid. Unti-unting gumagapang ang kadiliman sa sahig. At sa bawat bahaging nadadaanan nito ay natutunaw ang ginto. Napaatras sina Mario at Santa. Mario! Sigaw ng reyna. Makinig kang mabuti. Lumapit si Mario. Sa mga mata ng reyna ay makikita ang matinding pagod at pagsisisi. Ang kristal, iyon lamang ang natitirang liwanag ng kaharian. Tanging iyon ang kayang magsara sa lagusan. Napatingin si Mario sa gintong kristal na nasa kanyang kamay. Ngunit may bitak na ito ngayon matapos niyang gamitin laban sa hari. Pero mahina na ito
sabi niya. Tumango ang reyna dahil kailangan ito ng dalisay na puso upang mabuhay. Hindi agad nakaunawa si Mario, ngunit biglang humigpit ang hawak ni Santa sa kanyang kamay. At sa sandaling iyon ay tila may kung anong naunawaan ng babae. Mario, napatingin siya kay Santa. May luha sa mga mata nito. Ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang muka. Hindi, mahina niyang sabi habang unti-unting nauunawaan ang ibig sabihin ng reyna. Napapikit ang reyna. Ang sumpang ito ay isinilang dahil sa kasakiman. Kaya tanging tunay na kabutihan lamang ang kayang tumapos dito. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mario. Huwag, mahina niyang sabi. Ngunit lumapit si Santa at hinawakan ang kanyang muka. Sa kabila ng takot at kaguluhan sa paligid, nanatiling mahinahon ang kanyang mga mata. Mario, mahina niyang sabi. Buong buhay natin, wala tayong kayamanan. Pero mayroon tayong isa't isa. Napaluha si Mario. Ayaw kitang mawala. Ngumiti ng bahagya si Santa. At ayaw ko ring mawala ka. Pero kung hindi natin pipigilan ito, mamamatay din ang lahat sa Santa Isabela. Biglang umugong ang halimaw. Mabilis itong sumugod patungo sa kanila. Ang buong silid ay nilamon ng maitim na usok. Mario! Sigaw ng reyna. Ngayon na! Humigpit ang hawak ni Mario sa kristal habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya kayang mawala si Santa. Hindi matapos-tapos ang hirap ng buhay nila, ngunit sa lahat ng sakit at gutom na kanilang tiniis, si Santa lamang ang naging liwanag niya. At ngayon ay parang kukunin pa yon sa kanya. Ngunit habang nakatingin siya sa umiiyak ngunit matatag na mukha ng asawa, naalala niya ang lahat. Ang mga gabing magkatabi silang natutulog habang umuulan sa kanilang sirang bubong. Ang mga araw na kalahati lamang ng tinapay ang kinakain ni Santa upang siya ang mabusog. Ang mga panahong kahit wala silang pag-asa ay hindi siya iniwan nito at doon niya naunawaan. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, hindi kapangyarihan, kundi ang pusong marunong magmahal kahit walang-wala na. Napapikit si Mario habang tumutulo ang kanyang luha. Pagkatapos ay marahan niyang inilagay ang kristal sa kamay ni Santa. Biglang lumiwanag ito. Mas maliwanag kaysa dati. Napangiti ang reyna habang unti-unti nang naglalaho ang kanyang katawan. Ngayon, natagpuan na rin ng kaharian ang tunay na liwanag. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw habang mabilis itong papalapit. At sa gitna ng gumuguhong gintong bahay, dahan-dahang humarap si Santa sa napakalaking nilalang habang hawak ang nagliliyab na gintong kristal. Patuloy na gumuguho ang gintong bahay habang mabilis na lumalapit ang halimaw ng kadiliman. Ang sahig ay nabibitak, ang mga dingding ay natutunaw, at ang dating marangyang mansyon ay tila unti-unting nilalamon ng sumpang matagal nitong itinago. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo si Santa. Tahimik, matatag, at sa kanyang kamay ay nagliliyab ang gintong kristal. Ang liwanag nito ay hindi na tulad ng dati. Mas maliwanag ito ngayon, mas mainit at tila buhay na buhay. Unti-unting umatras ang maitim na usok sa paligid niya. Napatingin ang halimaw kay Santa. Sa unang pagkakataon ay tila nakaramdam ito ng takot. Mahigpit na nakahawak si Mario sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang asawa. Santa, mahina niyang tawag. Lumingon si Santa at ngumiti sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan ay nanatiling payapa ang kanyang mukha. Atin ang tapusin ito, sabi niya.
Biglang sumigaw ang halimaw. Kasabay noon ay mabilis itong sumugod kay Santa habang inilalabas ang napakalalaking kamay na yari sa kadiliman. Ngunit hindi umatras si Santa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kristal. At biglang kumalat sa buong mansyon ang nakakasilaw na gintong liwanag. Napapikit si Mario. Naramdaman niya ang mainit na hangin na tila dumadaloy sa kanyang buong katawan. Kasabay noon ay narinig niya ang napakalakas na sigaw ng halimaw. Unti-unting nasusunog ang kadilimang bumabalot dito. Ang mga matang kulay dugo ay isa-isang nawawala. Ngunit habang lumalakas ang liwanag ng kristal, ay napansin ni Mario ang unti-unting paghina ni Santa. Masyadong malakas, mahina nitong bulong. Agad tumakbo si Mario papunta sa asawa. Ngunit biglang sumigaw ang reyna. "Huwag mo siyang gambalain." Napatigil siya. Unti-unti nang nawawala ang katawan ng reyna habang nagiging gintong abo ito. "Ang liwanag na iyon," sabi nito, "ay kumukuha ng lakas mula sa kanyang kaluluwa." Nanlaki ang mga mata ni Mario. "Hindi!" sigaw niya. Ngunit patuloy na lumalakas ang kristal. Habang lumalakas ito ay lalo namang humihina si Santa. Ang kanyang buhok ay unti-unting hinihipan ng gintong hangin. At ang kanyang katawan ay nagsisimulang magliwanag. "Mario!" sigaw ng halimaw habang pilit lumalaban sa liwanag. "Iligtas mo siya!" Biglang nagulat si Mario. Sa unang pagkakataon ay narinig niya ang malinaw na tinig mula sa halimaw. Hindi ito galit, hindi ito mabangis, kundi puno ng sakit. At sa loob ng kadilimang bumabalot dito ay may nakita siyang mga muka, mga taong matagal nang nakakulong, mga kaluluwang nilamon ng sumpa. Napagtanto ni Mario ang katotohanan. Ang halimaw ay hindi lamang isang nilalang, isa itong kulungan ng lahat ng kaluluwang nasira ng kasakiman. At habang tumatagal ay lalo silang naghihirap sa loob nito. "Pakiusap," bulong ng mga tinig. "Palayain ninyo kami." Napaluha si Mario. Naiipit siya sa pagitan ng pagligtas kay Santa at pagtapos sa sumpa. "Mario!" Mahina siyang nilingon ni Santa. Ngumiti ito kahit namumutla na. "Huwag kang matakot. Hindi ako nagsisisi." Napahagulgol si Mario. "Ayaw kong mawala ka." Mabilis siyang lumapit kay Santa ngunit muli siyang itinulak ng matinding liwanag mula sa kristal. "Mario," mahina ngunit malinaw na sabi ni Santa. "Buong buhay natin, takot tayong mawalan. Pero ngayon, may pagkakataon tayong iligtas ang iba." Tumulo ang mga luha ni Mario habang nanginginig ang kanyang mga kamay. At sa sandaling iyon ay naalala niya ang lahat ng taong tumulong sa kanila kahit mahirap sila. Ang tinderang nagbibigay ng pagkain. Ang mga kapitbahay na minsang nag-abot ng tulong. Ang baryong Santa Isabela na kahit minsan ay mapanghusga, siya pa rin nilang tahanan. Ayaw niyang makita itong masira. Unti-unting lumakas ang liwanag. Ang buong mansyon ay tila nagiging araw sa tindi ng kinang. At isa-isang nagsimulang maglaho ang mga anino ng halimaw. Unti-unti ring nagsara ang napakalaking lagusan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga nakakulong na kaluluwa habang unti-unti silang nagiging liwanag. "Maraming salamat." Mahihinang bulong ang narinig ni Mario. At sa gitna ng nakakasilaw na kinang ay nakita niya ang mukha ng isinumpang hari. Hindi na ito halimaw ngayon. Mukha na lamang itong isang matandang taong puno ng pagsisisi.
Tama ka, sabi nito kay Mario. Hindi kayamanan ang pinakamahalaga. Unti-unti rin itong naglaho sa liwanag. At sa wakas ay tuluyan nang nagsara ang lagusan. Natahimik ang buong mansyon. Wala nang maitim na usok, wala nang sigaw, wala nang kadiliman. Tanging gintong liwanag lamang ang natitira. Ngunit nang humupa ang liwanag, dahan-dahang bumagsak si Santa sa sahig. "Santa!" Mabilis siyang sinalo ni Mario. Mahina na ang paghinga nito. Ang gintong kristal ay unti-unti nang nawawala sa kanyang kamay. "Hindi!" Umiiyak na, sabi ni Mario. "Huwag mo akong iwan." Mahinang ngumiti si Santa habang hinahaplos ang kanyang muka. "At least, nakita natin ang liwanag." At pagkatapos ng mga salitang iyon, marahang pumikit si Santa habang tuluyang naglalaho sa paligid ang huling kinang ng gintong bahay. Tahimik ang buong paligid. Wala nang ugong ng kadiliman. Wala nang sigaw ng mga kaluluwang nakakulong sa sumpa. Unti-unting huminto ang pagyanig ng gintong bahay habang ang dating makinang nitong mga dingding ay nagsisimulang mawalan ng kinang. Sa gitna ng wasak na silid ay nakaluhod si Mario habang yakap-yakap ang katawan ni Santa. Patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang natitira niyang lakas. Matagal silang naghirap. Matagal silang lumaban sa gutom at sakit ng buhay. Ngunit sa lahat ng pagsubok na iyon, hindi kailanman nawala si Santa sa kanyang tabi. At ngayong natagpuan na nila ang himalang matagal nilang hinahanap, iyon din ang sandaling tila kukunin sa kanya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. "Santa," mahina niyang bulong habang nanginginig ang kanyang boses. Ngunit hindi na sumasagot ang asawa. Sa paligid nila ay unti-unti nang nawawala ang ginto sa mansyon. Ang makikinang na dingding ay nagiging ordinaryong bato. Ang mga ilawang kristal ay isa-isang nawawalan ng liwanag. Parang kasabay ng pagkawala ng sumpa ay nawawala rin ang kapangyarihan ng bahay. At habang nakaluhod si Mario, may narinig siyang mahinang yapak. Dahan-dahan siyang napalingon. Sa harapan niya ay nakatayo ang reyna. Ngunit hindi na ito katulad kanina. Wala na ang mabigat na lungkot sa mukha nito. Ang kanyang kasuotan ay hindi na makinang na ginto kundi simpleng puting damit. At sa unang pagkakataon ay mukhang payapa siya. "Natapos na rin," mahina nitong sabi. Napatingin si Mario sa kanya habang puno ng sakit ang kanyang mga mata. "Bakit siya? Bakit kailangang siya pa?" Tahimik na lumapit ang reyna. "Atin lamang inaani ang mga pasyang ginagawa natin. Ngunit ang kabutihan ay hindi kailanman nawawala." Napayuko si Mario habang yakap si Santa. "Wala nang natira sa akin." Matagal na tumahimik ang reyna bago ito nagsalita muli. "May isang bagay ka pang hindi nalalaman." Unti-unting tumingin si Mario sa kanya. "Tulad ng sumpa," sabi ng reyna, "ang liwanag ng kristal ay may kapalit din." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mario. "Ano ang ibig ninyong sabihin?" Hindi agad sumagot ang reyna. Sa halip ay marahan nitong itinuro si Santa. At sa sandaling iyon ay may napansin si Mario. Mahina, napakahina, ngunit malinaw. May maliit na gintong liwanag na unti-unting lumilitaw sa dibdib ni Santa. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Santa?" Dahan-dahang bumilis ang liwanag. Kasabay noon ay may mainit na hanging dumaloy sa buong silid. Unti-unting gumalaw ang mga daliri ni Santa. Napahawak si Mario sa kanyang balikat. "Santa!" Mabagal na dumilat si Santa. Nakita niya ang umiiyak na mukha ni Mario at mahina siyang ngumiti.
Hindi makapaniwala si Mario. Mabilis niya itong niyakap habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Akala ko mawawala ka na. Mahinang natawa si Santa kahit pagod na pagod ito. Mukhang hindi pa tayo tapos. Napaluha rin ng Reyna habang nakatingin sa kanila. Sa loob ng napakahabang panahon, sabi nito, unang beses kong nakita ang liwanag na hindi isinilang mula sa kayamanan. Unti-unting nagsimulang maglaho ang kanyang katawan. At dahil doon, malaya na rin kami. Biglang kumalat sa paligid ang daan-daang gintong liwanag. Mga kaluluwa. Tahimik silang lumulutang sa loob ng gumuguhong mansyon. At isa-isa silang ngumiti kina Mario at Santa bago tuluyang mawala sa hangin. Kasama roon ang dating hari. Hindi na ito halimaw ngayon. Isa na lamang itong matandang taong puno ng pagsisisi. Tuluyan ninyo kaming pinalaya, sabi nito. At dahil doon, ang sumpa ng Santa Isabela ay natapos na. Pagkatapos ng mga salitang iyon ay tuluyan na rin itong naglaho. Unti-unting bumagsak ang huling bahagi ng kisame. Mario! Sigaw ni Santa. Mabilis silang tumakbo palabas ng mansyon habang patuloy itong gumuho sa likuran nila. Paglabas nila sa kagubatan ay nasilaw sila sa liwanag ng umaga. Hindi nila namalayang buong gabi na pala silang nasa loob ng gintong bahay. Paglingon nila sa dating kinatatayuan ng mansyon ay wala na silang nakita. Wala ng gintong bahay. Wala ng palasyo. Isa na lamang itong bakanting bahagi ng kagubatan na tinutubuan ng damo at ligaw na bulaklak. Parang walang anumang nangyari roon. Tahimik na nagkatinginan sina Mario at Santa. Hindi nila alam kung panaginip lamang ba ang lahat. Ngunit nang tingnan ni Mario ang kanyang kamay, ay naroon pa rin ang maliit na gintong marka na iniwan ng kristal. Patunay na totoo ang lahat. Lumipas ang maraming buwan. Unti-unting nagbago ang buhay ng mag-asawa. Hindi sila naging mayaman. Walang gintong naiuwi mula sa mansyon. Walang kayamanang naitabi. Ngunit may nagbago sa baryo ng Santa Isabela. Naging masagana ang ani na wala ang mga kakaibang pagkawala ng tao sa kagubatan. At unti-unting gumaan ang buhay ng mga tao. Marami rin ang nagsimulang tumulong kina Mario at Santa matapos marinig ang kanilang kwento. Tinulungan silang maipagawa ang kanilang kubo. Binigyan sila ng maliit na hanapbuhay. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaranas sila ng payapang buhay. Tuwing gabi, madalas umupo sina Mario at Santa sa tabi ng ilog habang pinagmamasdan ang mga bituin. At sa tuwing naaalala nila ang gintong bahay sa gitna ng kagubatan, pareho nilang naiisip ang iisang bagay. Na may mga kayamanang hindi nasusukat sa ginto, mga kayamanang hindi kayang nakawin ng kasakiman. At sa huli, ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi nasa palasyo, sa kapangyarihan, o sa walang hanggang ginto, kundi nasa pusong marunong magmahal, magsakripisyo, at manatiling mabuti kahit gaano kahirap ang buhay. At iyon ang lihim na pamana ng Santa Isabela, wakas.